Kumusta kayo mga kamangyan? Nandito na naman tayo sa ating panibagong video dito sa ating farm. Ayan, sa lahat po na nagtatanong, nandito na po ako sa farm ngayon at nandito tayo sa ating maliit na ranging area ng ating mga RTL chicken na mga Rhode Island Red at saka Black Australorp. So yan po yung ating mga manok ngayon. Binibisita natin at chinecheck natin kung meron ba silang magandang painuman, magandang pakain at happy ba sila dito sa ranging area na to. So yan po, kadadating lang natin galing sa UK at atin pong binisita itong ating mga range. So guys, ito yung mga kuha natin, Rhode Island Red. Ayan. So sa tingin ko mga nasa around 15 pa yata to kasi namatayan tayo nitong mga nakarang araw. Tapos meron tayong Black Australorp na 10 pa yata natitira. So ito ay medyo maliliit pa ang katawan. Siguro nabansot ito ng mga sisiw. Pero yeah, ang oops. Parang kukunti ang laman ng butsi mo, kapatid. Ayan. So dito sa ranging area nito, nilagyan natin sila ng tent kasi sa gabi nilalamig sila. So nilalagay natin sila dito sa tent pagka gabi para hindi sila masyado lamigin. Hinahayaan lang po natin silang iyang bukas para nang sa ganun ay labas-masok lang sila kapag araw. Tapos yung iba naman dito natutulog, humahapon sila dyan. Meron din yung bubong para kung umulan man hindi sila lamigin. So yan po yung ating mga manok. Sila po ay mga nasa around less than 3 months old. Ayan. Medyo may maliliit, may malalaki kasi yung iba ay parang nabansot, no? Yan. So pero okay naman, healthy naman sila at malalakas naman kumain. Nasanay na rin sila dito sa ranging area. Dati po kasi ay namatayan tayo ng ilang piraso dito. 3 Rhode Island Red ang namatay. Tapos yung 2 Black Australorp. So dati po ito ay 12 at saka 18. Ngayon po ay 15 na lang at saka 10. So yan na lang ang ating mga manok ngayon. Pero healthy naman po yung mga yan at yan po ay mga vaccinated na rin. So ang ating pong plano dito ay magkaroon ng breeder tayo na mga manok. So dito naman ay binabana natin yung ating mga papisa na mga manok na sisiw doon sa ating tinatry na breeding process, no? Ito pong mga puti at ito pong mga itim na ito ay produkto po yan ng crossbreed ng Black Australorp at saka ng Loman White. Yan po yung ating mga manok. Kaya mapapansin ninyo yung mga sisiw po diyan puti, tapos yung iba ay may batik-batik na kulay itim. Tapos yung iba po ay puti pero itim ang paa. Ayan. Tapos yung iba naman po ay puti pero meron po silang palong na meron po silang kulay itim na tuka. Ayan. So ayan, ilalabas na po natin sila dito. Meron din po tayong tent dito para sa kanila para naman masanay sila, hindi po sila nandun sa brooding pen. So ito po ay magwa 1 month old na itong mga manok na to. So itong mga sisiw natin na to. At nakakatuwa dahil lumalaki po sila. Medyo may mortality din po tayo pero hindi naman marami. Ito po ay 38 nung 41 nung napisa. Ngayon po ay parang nasa 30 plus po, 35 ganun, parang ganun ang bilang nila. May mga sumunod pa po tayo dyan na ilang mga sisiw na maliliit pa pero ganun din po, healthy naman at bagong vaccinated lang sila. Sa mga gustong mag-aral kung paano gawin ang pagbibreed, ito ang proseso. Kinoros lang namin yung mga Loman White na meron kami. Tapos yan po ang ginamit ko ng mga natandang ay yung Black Australorp, no? So ito po ay subok lamang, hindi po ito guaranteed na effective, no? Susubukan lang po natin.
So, ang intention ay pagkatapos ng napakahabang proseso ay makaproduce din tayo ng sarili nating breed. So nandito tayo sa bago natin mga manok guys. So ang mga manok natin na ito ay 20 weeks na. So basically dumating ng 16 weeks. Nung 25 ay ito ay 20th week nung 25 dito sa mga manok natin ito. So kung mapapansin niyo, meron na tayong mga pailaw. So alas 6 hanggang alas 7 papailawan natin. Tapos sa umaga, isang oras din ng pailaw natin. Alas 4 hanggang alas 5. O alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Bago pumutok yung araw. Sa gabi, isang oras din. 6 to 7. Yun muna tayo sa dalawang oras muna tayo, diyan tayo nagsimula. Nung 25th tayo nagsimula magpailaw. So nung dumating sa atin yung mga manok, hindi muna tayo nagpailaw para hindi magkaroon tayo ng maraming prolapse, no? So isa sa mga kalaban ng ating mga manok ay yung pagkakaroon ng prolapse. So pagka nagka-prolapse, meron tayong problema. So ibig sabihin lang, immature yung manok, nagsisimula ng mga itlog. So para maiwasan yun, ay magkaroon ng tamang lighting program. At isa sa mga pinakamagandang paraan ng paggawa niyan is 20th week, medyo develop na sila. At pagka sila ay nasa edad na, pwede mo nang simulan ng pagpapailaw. So every week dagdag tayo ng kalahating oras after that, no? So 2 hours muna ang simula, tapos every week kailangan meron tayong half an hour na idinadagdag. Doon sa half an hour na yon, hanggang sa ma-reach na nila yung 16 hours na required ng ating mga manok na pailaw, no? So dapat meron silang 16 hours na liwanag. So yung remaining 12 hours, syempre yun yung galing sa ating sunlight. Pagka walang sunlight, syempre kailangan nating mag-supplement, no? Hindi lang galing sa araw, no? Kailangan natin magkaroon ng artificial light, kaya meron tayong mga ilaw. So at the moment kulang pa ito. Actually itong isang ilaw na to ilalagay natin sa gitna para mailawan sila lahat. Doon ay medyo madilim ng konti doon, pero ililipat natin sa gitna or magdadagdag pa tayo ng dalawa doon sa likod na yun, no? Pero hindi naman siya, it's not too bad kung tutusin, kaya tingnan ninyo. So yan yung ilaw. So kung dito ang titingnan, medyo madilim dito sa side ko. So kailangan natin dagdagan ng ilaw or magdagdag tayo ng ilipat natin yung dito sa gitna. Pero sa tingin ko kailangan natin ng dagdag na ilaw dito sa gilid na to. So yan yung isang side, tapos ito yung isang side. Medyo madilim, medyo masikip lang kasi minakimize lang natin yung space dito. So yan. Ito yung isang side. Bali tig-anim sila, 3 dito, 3 dito, tapos doon 3 doon, 3 doon. Bali 6 na linya. Bali tig-3 linya na 12 cages. So ito mga to ay galing din sa mga drinker. So ito yung sumasahod ng tubig pagka tumatagas ng mas marami para hindi magdiretso sa ilalim. Para manatiling tuyo yung ating mga ipot para hindi magkaroon ng uod. Pag natatanggal na ganun, ibabalik lang natin para sigurado na hindi tumatagas. Kasi pag tumagas, yan yung nagiging problema at nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga maggots, ng mga uod.
may isa pa dito, lalagay din natin, ibabalik natin.